O paano yan, mga ka-PL? Sabi ni Miko Clavano, fake news daw po tayong mga DDS. Ipinapakalat daw po natin na totoong-totoo na isinugod sa ospital si Boying Rimulya at nasa ICU pa. Sabi ng ibang mga kaibigan nating DDS, talagang grabe, no? ICU talaga. Sana nga. sabay ganun eh, no? O ito po ang sabi niya, mga kababayan, nitong si Miko Clavano. Pinabulaanan niya po ang mga ipinapakalat ng ibang mga kaibigan nating DDS na isinugod sa ospital si Boying Rimulya. O basahin po natin, mamaya na po tayo magbibigay ng kapirasong komento at kapirasong katanungan dito kay Miko Clavano kasi nga siya itong parang tumatayo ngayon na spokesperson ni Boying Rimulya, mga kababayan. Ala sige, edi siya rin po ang tanungin natin. O eto, pero bago ko po simulang basahin, magkikisuyo muna. Pa-like and share po at paki-subscribe na rin po sa ating maliit na channel. Maraming salamat, magkikisuyo lang. O eto, umano'y isinugod si OMB o Rimulya sa ospital, pinabulaanan. Walang katotohanan. Yan. Fake news yung mga DDS. Kulang na lang magalit itong mga ito. No? News update. Pinabulaanan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na isinugod sa ospital si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Kasunod ng mga impormasyong kumakalat online. Fake news! Sabi niya ganoon, mga kababayan. No? He had a hearty sinigang this morning for breakfast. Ani, Assistant Ombudsman Miko Clavano. Mga kababayan, mukhang nagmamadali yata itong si Clavano sagutin ang paratang ng mga kaibigan nating DDS. Kasi maging ang sinigang na ulam sa katanghaliang tapat, o di kaya minsan hapunan pa nga, abay ginawa ng pang-almusal. Wala nang ibang maisip na uulamin na pang-almusal si Miko Clavano. Sinigang, hindi naman lang niya naisip, meron namang hotdog, meron namang ham, meron naman silang bacon kasi mayayaman sila eh. O di kaya gulay, di ba? Sinigang talaga. Mas lalong nagduda tuloy, Miko Clavano, ang mga kababayan natin dito sa ipinaulam mo kay Boying Rimulya na sinigang sa almusal. Di bagay. Parang nalalabuan kami. Ganito lang yan. Sir, Miko Clavano, hindi ko naman po dinidebunk yung sinasabi mo kasi karapatan mong sabihin yan na hindi naman talaga isinugod si Boying Rimulya o taliwas yan sa paniniwala ng ating mga kababayan, sir. Ganito na lang, sir. Wag na lamang po kayong maging spokesperson ni Boying Rimulya. Total, kayo na rin po may sabi na hindi naman totoo na isinugod sa ospital si Boying, pinabulaanan po ninyo. Simple lang po, sir. Total, etong si Ombudsman Boying Rimulya, noong mga nakaraang taon, kung di ako nagkakamali, simula nung maging ombudsman siya, nahihilig po itong humarap sa social media. Mapa-interview man sa kanya ng itong mga mainstream media, ambush interview rin. Napapadalas na di ba? Yung kadalasan na yon, bakit nawala ho ngayon? Bakit biglang nanahimik? Bakit biglang nawala sa paningin namin si Boying Rimulya? Hindi na nagpapantig ang tenga namin sa mga kung ano-ano sinasabi niya. Sir Miko Clavano, pwede niyo po bang pagbigyan ang kahilingan naming lahat? Kaming mga nasa baba na nakamasid lang sa inyo. Humihiling po kami, Sir Miko Clavano, na bulungan mo yung amo mong si Boying Rimulya. Sabihin mo na, Sir, hinihiling po ng publiko na kayo mismo ang magsabi na hindi kayo isinugod sa ospital. Yan! Para mas maliwanag po. At totoong nagpe-fake news, kaming mga DDS, kapag itong araw na ito, hihintay namin hanggang mamayang gabi, sana magpakita si Rimulya sa mainstream media, magpa-interview kung totoo bang isinugod siya sa ospital o hindi. Sir Miko Clavano, hanggang mamayang gabi, pag hindi namin nasilayan ang kagandahang lalaki ni Rimulya, magandang lalaki sabi ko pag hindi po namin siya nasilayan, sir, etong araw na ito, abutin pa tayo ng Disyembre 4 a 5, baka abutin pa tayo ng Disyembre at 3, January, sorry po, nagkakamali, January 10, yari na. Baka totoo, ang sabi-sabing isinugod nga sa ospital si Boying Rimulya. Kaya nyo po ba, sir, na ibulong mismo kay Boying na, sir, namimiss na po kayo ng mga DDS? Magpakita daw po kayo, sir, sa mainstream media. Itama nyo daw po ang hinala ng ating mga kababayan na ikaw dinala sa ospital. Patunayan mong mali itong mga DDS, sir. Patunayan mong fake news itong mga DDS. Magpakita po kayo sa mainstream media. Kaso, baka hindi kayang ibulong, mga kababayan.
ni Miko Clavano kasi paano mo bubulungan yung taong wala ng pandinig, tulog? Sabi-sabi kasi, usap-usapan kasi ngayon, nasa ICU daw. Naku, hindi ako naniniwala dyan, mga kababayan. Sabi-sabi lang yan. Ng mga kaibigan nating DDS, sabi-sabi lang yan. Wala pang katotohanan yan na nasa ICU daw. Ako hindi ako naniniwala. Naniniwala ako dito kay Clavano. Pero sana, itong araw na ito, napakadali man lang, kumuha lang siya ng cellphone, ganyan lang gawin niyo. Buhay ako. Hindi ako isinugod sa ospital. Ganoon kasimple lang, di ba, mga kababayan? Mga kababayan, mali kayo. Hindi ako isinugod. Ayan, buhay na buhay. Malakas na malakas tumatagay. Ganon. Di ba? Kaso, mangyayari kaya itong araw na ito na magpakita si Boying Rimulya sa atin. Hinahamon namin kayo ngayon. Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, sir. Baka pwedeng sumaglit lang po kayo sa social media ninyo. Posibleng wala ho kayo social media. Yung pinsan, yung kapatid mo na lang na si John Vic, mag-live kayo sa Facebook. Mag-uusap-usap lang kayo kahit mga 30 minuto o mas maganda 1 oras. Kasi ang usap-usapan ngayon, talagang sinagad na kayo, sir, ng mga kababayan natin na nasa ICU daw kayo. Naku, grabe. Basta ako, hindi ako naniniwala. Sir Miko Clavano, asahan namin, sir, na itong araw na ito, sana magpakita sa amin si Master Boying. Namimiss na po namin siya, sir. Hindi na po nagpapantik ang tenga namin sa mga sinasabi niya. Hindi na kami naha-high blood. High blood rin nyo naman kami, pambira naman. Magpakita kayo sa social media na lang. Kahit wag na lang sa mainstream media. Kasi pag mainstream media, nagpa-interview kayo, magpatawag kayo ng press con. Aba, may mga talayan, may mga abot-abot yan. Di ba? Imposibleng hiwala. Nagpatawag nga kayo merong abot yan kahit paano. Social media nyo na lang. Doon na lang para malinawan yung ating mga kababayan na naghahanap kay Boying. At higit sa lahat, Sir Miko Clavano at kay Ombudsman Boying Rimulya, mga sir, meron po kayong mga followers na mga fan na kung may tuturing. Iniidolo na ho nila kayo. At siyempre, dahil sa mga sabi-sabi, nitong ilang mga DDS na mga kaibigan namin na kayo di umano ay sinugod sa ospital na sa ICU, sir, hindi po maiwasan bilang isang tao magdamdam yung mga follower ninyo. Nag-aalala po sila sa inyong kalagayan, Sir Boying Rimulya. Nag-aalala, natatakot din po sila, sir. Diyos ko, wag naman po sana mangyari. Sana hindi totoo yung mga sinasabi ng mga DDS. Sana fake news yung mga animal na yan. Di ba? Hindi ba kayo nag-worry sa mga follower ninyo na nag-worry din dahil sa mga ipinapakalat ng mga ilang DDS? Di magpakita kayo. Ganun lang. Para maibsan po yung pag-aalala ng mga nakasuporta po sa inyo. Boying Rimulya. Ay, salamat, buhay pa. Ganun ba? Magpapahay salamat sila. Ngayon, natahimik Hanggang ngayon, wala pa rin Siyempre, nag-aalala mga yan. Hahayaan niyo po ba na masaktan po ang kalooban ng ating mga kababayan na humahanga po sa inyo? Boying Rimulya. Huwag niyo po nga hayaan, sir. Magpakita ko kayo, today. Mamayang gabi, hintayin namin. 2 faction po ang maghihintay sa inyo. Mga DDS at mga taga-suporta po ninyo. Taga-suporta ng kasalukuyang administrasyon. Okay? Maghihintay kami. Pag wala, tuldok. Ayos! Ito pa isa, mga kababayan. Di ba nawawala si Boying Rimulya? Balitang-balita, isinugod sa ospital. Aba, mga kababayan, meron pa di umanong isang nawawala. Ako po, ito, ang sabi ni Tito J. Sonsa. May balita na ba kay Congressman David J.J. Suarez? May balita na ba, mga kababayan ni J.J. Suarez, mga taga Quezon Province, paki-comment naman po kung nasilayan ba ninyo noong Kapaskuhan hanggang New Year itong si J.J. Suarez sa inyong lugar, sa kanyang distrito, na kinasasakupan niya kayo noon. Nasilayan nyo ba? Paki-comment po. Kasi nawawala ito pa. 1 week nang umuugong, nawala na siya. Naku po, wala na siya. Ano kayo ibig sabihin itong wala na siya? Dalawa lang yan. Pwedeng wala na siya, nategi na siya. Wala na siya sa Pilipinas. Lumarga na. Kasi, baka natulugan niya na sila na ang susunod na paiimbestigahan. Nako. Hindi rin nagsasalita ang pamilya. Isa pa yan. Pamilya naman ngayon ni J.J. Suarez. Mga madam at sir, hindi po namin hinahanap si J.J. Suarez dahil taga-suporta niya kami. No, walang ganon. Kundi, hinahanap namin siya kung naririto pa siya sa Pilipinas o kung siya ba'y nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Kasi, di umano, kasama daw ito sa mga nasa listahan ng DPWH na hawak ngayon ni, tawag nito, Congressman Libiste. Yan lang ang sabi-sabi, ha?
Hindi po ako sigurado dyan. Sabi-sabi lang po yan. Ngayon kung totoo, ngayon kung hindi totoo na kasama sa listahan, ay di mabuti, di ba? Okay yan. Pero ilang ang sabi-sabi, kasama daw ito sa listahan. So maaari itong maimbestigahan. Maaari, kung totoo man. O sa pamilya na lang ni JJ Suarez, kung narito pa siya sa Pilipinas, baka pwedeng mag-video naman ho kayo, mag-live stream po kayo. Pakita lang na sa Pilipinas pa, nasa Quezon Province lang si JJ Suarez, ayan. At hindi tumakas ng bansa. O di kaya, hindi rin napaano ang kanyang kalusugan, kagaya ni Boying Rimulya na pinaghihinalaang nasa ICU. O ganoon lang, yan lang kasimple. Kasi nawawala eh. No? O sana, pagbigyan ng pamilya ni JJ Suarez, ang mga kababayan nating namimiss na rin si JJ Suarez. namimiss na ba ninyo mga kababayan? Ako hindi. hindi ko namimiss yan. Alam niyo kung sino namimiss ko? Yung best friend ko na si Dan Fernandez. Best friend, kamusta na buhay-buhay natin diyan? Buhay isang simpleng mamamayan. Tumakbo kang gobernador, loteng ka eh. Tinalo ka ng isang babae. Ano ka ngayon? Kasi ikaw sinabi ko na sa'yo noon, na huwag kang papasok dyan sa quadcom na yan. Ang tigas ng ulo mo eh. Ano ngayon? Wala. Umaho ang pangalan mo sa quadcom. Ang tanong, sa susunod na halalan, tatakbo ka uli, mananalo ka kaya? Sinayang mo. Kahit yung mga kaibigan natin, hindi ka binoto niyan. Di ba? Best friend Dan Fernandez. Ayos? Nakatingin kasi siya lagi eh. Alam niya ang puso natin. Alam niya ang ginagawa natin. Baka siya may nakita sa iyo na kinamumuhian niya. Magsalamin ka. Nakikita mo buong katawan mo sa isang salamin. Tanungin mo sarili mo, saan ka nagkamali? At papaano mo ito mababayaran sa kanya at sa taong bayan. Okay? Ito pa, isang balita, mga kababayan. Isang assistant director ng NPO o National Printing Office, mga kababayan, binasag na ang kanyang katahimikan. Nag-resign po sa kanyang trabaho. Sa administrasyon ito ni Marcos, mga kababayan dahil hindi niya na di umano masikmura ang katiwalian. Kita nyo na? Ngayon lang nangyayari itong ganitong mga ganap, mga kababayan, na nagsisipaglayasan, nagsisipag-resign, itong mga nakapwesto na dahil hindi na masikmura ang katiwalian sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Grabe, no? Trabaho, iiwan mo dahil hindi mo na maatim, masikmura ang katiwalian. Pinili niyang umuwi na lang sa bahay nila. Kasi naman sa magpatuloy siyang magtrabaho, pero meron naman siyang parang guilty siya sa sarili niya. Dahil nagtatrabaho siya sa kasalukuyang administrasyon na walang ibang ginawa, kundi puro katiwalian. Ito, Assistant Director ng NPO, binasag ang katahimikan matapos magbitiw sa Marcos Jr. admin. Kita nyo na. Ang pananatili ay pakikilahok. Ang pananahimik ay pagpayag. Ibig sabihin, kung siya ay nanatili pa sa kanyang pwesto, sa kanyang trabaho, nakikilahok siya sa mga nakawan, korupsyon, katiwalian na nangyayari sa administrasyong Marcos. At kung nanahimik din siya, ay pagpayag din yan. Indikasyon na pinapayagan niyang magpatuloy lang ang katiwalian, pagnanakaw, korupsyon sa administrasyong Marcos. Kaya, minabuting pinili niya na mag-resign na lang. Ito pa, matapos ang kanyang pagbibitiw sa gobyerno, tahasang binasag ni Attorney J. Lim, dating Assistant Director ng National Printing Office, ang kanyang katahimikan laban sa umano'y umiiral na kultura ng katiwalian sa loob ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo na. Yun po ang naging dahilan niya, mga kababayan. Kultura na di umano kung maituturing itong katiwalian sa loob ng administrasyon ni Marcos. Kakadiri na baga, sabi niya. Hindi niya na kayang sikmurain yung konsensya niya, binabagabag na siya. Hindi niya maatim na baka pati yung ipinasisweldo, mga bonus na ibinibigay sa kanya, galing sa nakaw at pinakakain niya sa mga pamilya niya. Di baga? Sa kanyang pahayag na 2026, why I will no longer be silent. Iginiit ni Lim na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pananatili sa loob ng sistema. Ayon kay Lim, matagal na siyang nananatili sa loob ng administrasyon dahil sa paniniwalang may saysay ang pagtatrabaho mula sa loob at posible pa ang tunay na reforma. Dagdag pa niya,
naniniwala rin siyang may hangarin umano ang Pangulo na itama ang nakaraan at maglingkod ng tapat sa sambayanan. Ngunit ang paniniwalang ito rin umano ang naging dahilan kung bakit ang dahilan ng kanyang katahimikan. Ayan. Habang tumatagal, sinabi ni Lim na hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasaksihan. Kita nyo na? Hindi na raw ito simpleng pagkakamali ng iilan. Dito niya napagtanto na ang pananatili sa loob ng sistema ay may malinaw na kahulugan. Binigyan din ni Lim na hindi siya umalis dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa konsensya. Handa sa pananagutan kasabay ng kanyang pagbasag ng katahimikan, nilinaw ni Lim na hindi siya basta nagsasalita lamang, handa umano siyang manindigan at sumailalim sa investigasyon. Yan yun, mga kababayan. Isang taong dating nasa administrasyon ni Marcos, mga kababayan, pero hindi niya nakinaya ang katiwalian, di umanong nagaganap, nangyayari, ginagawa ng administrasyong Marcos. Nakukonsensya na siya. Ayaw niyang madamay sa sumpa pagdating ng araw. Mahirap na. Kaya kayong mga nananatili pa ngayon dyan sa pwesto ninyo, kahit na alam ninyo meron ng nagaganap na katiwalian, makonsensya ho kayo. Yang ipinakakain ho ninyo sa pamilya ninyo, hindi ho yan pinagbanatan ninyo ng buto, kundi maaring ibinigay lang yan sa inyo ng mga politikong kawatan, tapos ipapakain nyo sa pamilya nyo. Damay sa sumpa ang pamilya mo, anak mo, asawa mo, bago mong anak na bagong panganak pa lang, damay sa sumpa yan. Mag-isip ka na, lumayas ka na, layasan mo na yung pwesto mong maganda, kasi hudang meron ka magandang sweldo. Importante, malinis ang konsensya mo. Taas noo kang sabihin na hindi ako kasama ng mga elected official na kawatan na may pasimuno ng mga katiwalian sa kanyang administrasyon. Ganon, di ba? Kaso, kaya mo bang gawin? O alang-alang sa pamilya mo, kaya mo bang gawin? Alang-alang sa pamilya mo, gawin mo na. Di ba? O ito pa, isang balita, mga kababayan, huli na po ito. Napakaganda ho nito, pangarap po nating lahat to, mga kababayan, lalo na ako. Ang tagal ko na po itong inaasam-asam na sana mangyari na to, na sana ipagkaloob ni Allah itong kahilingan ng mga taga Mindanao. Nako, pag nangyari ito, mga kababayan, posibleng mag-iingay din ang Visayas. Maaaring sumama po sa Mindanao. Ito na ho, mga kababayan, ang inaasam-asam ng karamihang mga taga Mindanao. Hindi po ibig sabihin inaasam-asam namin ito, kami ho ay makasirili. Hindi po. Pwede naman po kayong tumira dito sa Mindanao. Kung sakasakaling magkatotoo at maibigay na po ito sa Mindanao. Siguradong maraming matutuwang mga Moro nito, mga kapatid nating mga Muslim. O ito, UN to receive Mindanao Independence Resolution? May question mark, ano ho? Leaders across Mindanao. Leaders across Mindanao, ha? Adopted a resolution during a series of consultative meetings calling for peace, independence, and recognition as a belligerent entity under international law. The proposal will be submitted to the United Nations Committee on Decolonization for deliberation and possible action. Mga kababayan, ito po yung Mindanao Independence Resolution, para po ito sa Mindanao Secession. Na-submit na di umano. Mindanao Independence Resolution to be submitted to UN. Naroon na. Na-submit na po, mga kababayan, ang kahilingan ng maraming Mindanaoan leaders. Hindi lang leaders, maging mga simpleng mamamayan, kami. Kagustuhan namin na sana isang araw, ilayo na lang, humiwalay na lang ang Mindanao. Total, kayang-kaya pong mabuhay ng Mindanao. Prutas, meron. Palayan, napakarami. Mga yamang mineral, diwalwal, napakarami. Maraming ginto, may copper, may pilak. Basta mga yamang mineral, sagana. Ang Mindanao, meron din kaming langis dito. Na, ayan na, ginagapang na ngayon ni Bangag. 5 di umanong mga kumpanya itong nagtulong-tulong para dyan sa oil exploration na yan. At talaga naman, meron talagang langis dyan sa Tawi-Tawi. At saka itong tinatawag na gas, mga kababayan, meron. Natural gas, meron po ang Mindanao. Kayang-kayang mabuhay ng Mindanao. Baka nga, kaya pang higitan ng Mindanao itong Singapore. Kagandahan ng Singapore. Oras na may pagkaloob ito sa Mindanao. Naku po, pag nangyari ito, mapipilayan po ang Luzon, mga kababayan. Kasi itong mga taga Cebu, Bisaya rin to nagkakaintindihan itong Mindanaoan at saka Cebu Imposibleng humiwalay po ito sa Mindanao. Baka hilingin din ng Cebu na, teka kami rin. Sama na rin kami.
Ayaw na namin sa Luzon. Ubusin nila ang pera nila. Magnakaw na lang sila na magnakaw. Kawawa yung ating mga kababayan doon. So ang mangyayari ho, naku, mapupuno ang Mindanao. Nadami ho tao rito. Maraming lilipat. Siyempre, ang pinuno, ang magiging presidente, isang Duterte na saksi tayong lahat kung paano mamuno ang mga Duterte. Walang korupsyon, pinaiiral talaga ang peace and order, malayo sa droga, bawal si siga-siga, bawal ang maoy sa administrasyon ng Duterte. Oras na maging presidente si Inday Sara sa Mindanao. Kaya yung ginagawa ninyong impeachment kay BP Inday Sara, dali-dalian nyo na. Ipa-impeach nyo na si Inday. Baka akala niyo natatakot kami sa impeachment na yan. Hindi. Gustong-gusto pa nga namin Kung mapa-impeach si Inday Sara, siguradong sisigaw ang mga leader ng Mindanao na hihiwalay na lang. Ihiwalay na lang ang Mindanao. Kami-kami na lang rito, huwag nyo na kami pakialaman. Hindi rin kami makikialam sa inyo. Kung mai-impeach nila si Inday, paano pag hindi? At naging presidente pa si Inday sa 2028, naloko na. Mas madali nang ilakad ito. Mindanao secession, mas madali na. Mangyayaring lalo. Sigurado mahihiwalay ang Mindanao. Mamili kayo sa dalawa. Ipapa-impeach niyo si Inday o mananalong presidente si Inday sa 2028. Parehas, no? Masakit sa ulo. Ano? Mga dilaw, mga pula. Mamili kayo sa dalawa. Dalawa lang yan. Ipapa-impeach si Inday. Pag na-impeach siya, siya magiging leader sa Mindanao kung sakasakaling lumusot na ito. Mindanao secession. Ganun pa rin. Masisiyahan ng mga taga Mindanao, masisiyahan ng taga Cebu. O kung hindi naman, maging presidente siya sa 2028, ang sakit pa rin sa ulo ninyo. Kasi hindi na naman kayo makapagnakaw. O paano ngayon yan? Alin sa dalawa pipiliin nyo? Corner. Walang pagpipilian, mga kababayan. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.